Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kambing, mga kabunyog. Magbigay lang ho tayo ng reaksyon ulit dito sa sinasabi nito si Sara Duterte, no? At saka bukas ho yata, meron na ho yung sinasabing malaking rally, ha? Ah, ewan ko kung saan aabot yun. Oo, malaki raw eh. Hintayin ho natin, alas 2 daw umpisa. Oo, bukas. Rally raw ng oposisyon, no? Pakinggan ho natin to. 23 hours ago lang ho ito eh. First Lady had nothing to do with my resignation as Deputy Chief VP Sara. Pakinggan na natin to. Vice President Sara Duterte says she resigned as Education Secretary for personal reasons and that First Lady Liza Araneta Marcos had nothing to do with her decision. In an ambushed interview on Thursday, July 18, Ano kaya yung personal reason, no? Marami ho tayong kakapain ng mga ka-warriors. Duterte was asked if the First Lady had something to do with her resignation as Department of Education Chief. The Vice President denies this, saying her resignation was due to a mix of reasons and had nothing to do with the First Lady. Wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. So sabi ko nga, siya, kailangan niya na-sit down dahil hindi siya isa karason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madaming rason. Yun ang aanhin natin. Mamaya, magbibigay tayo ng reaction dyan sa nagkabuhol-buhol na. Maraming rason daw kaya siya nag-resign sa DepEd Secretary, no? First Lady earlier admitted snobbing the Vice President in several instances after Duterte's attendance in a prayer rally where her father, former President Rodrigo Duterte, called President Marcos a drug user. Meanwhile, Duterte reveals her resignation last month was due to personal reasons, among others. She also shares she has some regrets about not being able to finish her deliverables in DepEd. So, meron talaga akong regrets dahil gusto ko talaga tapusin yung kung ano man yung dapat na Gusto niyo talagang tapusin ng DepEd eh. Kaya hindi naman niya natapos eh. deliverables ng Marcos administration mula sa Department of Education. Meron personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from Yun ang aalamin natin. Meron daw personal sa kanilang dalawa ni Marcos. Tuloy. yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbo Vice President. Meron siya Parang sa salita ni Sara, parang nabudol siya ni Marcos. Kasi parang may napag-usapan sila ni Marcos daw bago siya pumayag na tumakbo bilang Vice President lang. Diba? sa trabaho at meron siyang sa bayan. Hindi ko maintindihan eh. Sa bayan ba o sa bayad? Sa trabaho o sa bayad? Sabi niya. Bayan yata, parang bayan, di ba mga boss? Magbigay na ho tayo ng komentaryo dyan sa sinasabi ni Sara na yan, no? Unang-una, no mga boss, nasubaybayan ko ho ito eh. Mahilig ho ako talaga dito. Itong si Sara na to, wala hong planong tumakbo to sa nasyonal. Nakapag-file na nga siya bilang mayor ng Davao eh. Ba? Tapos saka siya, magulo ho yung grupo ni Digong nung filing of candidacy. Si Bongbong kinakausap din. Sabi kay Bongbong, wala ka bang kung sakasakaling para mag-step down ka at sa pagtakbo mo bilang presidente kasi ganito magulo eh. Pero ang sagot ni Bongbong matigas. Wala. Laban akong laban, I have nowhere else to go. Subo na ako. Kaya hindi na siya aatras sa pagtakbo bilang Pangulo. Maski nakatakot-takot ang balakid na dyan yung non-filing of income tax return, na meron siya conviction, na ganito-ganito, non-filing of state tax, na 200 billion, o marami yung kaso si Bongbong, nakalusot nakatakbo di ba? Maraming nagsasabi na talagang baka ma-disqualify siya. Kung hindi na basta mga tao nagsasabi, Commissioner Rowena Guanzuno, di ba?
Commissioner Inares ng BIR, maraming nagsasabi, di ba? Christian Munsod. Kasi yung non-filing of income tax return niya, 4 na beses, 82, 83, 84, 85, presidente pa tatay niya. Tama, at that time. Presidente pa tatay niya, di ba? Pero nakatakbo eh. Pero ito sinasabi ni Sara na nag-usap sila, nagkabuhol-buhol na, parang may sinasabi Sara Duterte na may pinag-usapan sila. Alam nyo, no, bago pa dumating yan, maraming mga lumalabas na magkakaroon ng term sharing. After 3 years, bababa na si Marcos sa pwesto at si Sara na magiging presidente. Mga ganon-ganon. Noong mga panahon na yun, magulo. Magulo talaga. Sila BP Leni, kompleto na lineup. Sila, hindi pa maintindihan kung sinong tatakbong presidente o sino. Si Digong, magulo eh. Maraming sinasabi si Digong. Meron tayong kandidato na nagko-cocaine. Si Gento. Sinisira pa ni Digong si Marcos. Ayaw ni Digong kay Marcos na manalo siya o whatsoever na makatakbo siya. Hindi niya akalain naman na ewan ko, baka parang ibig sabihin, walang alam si Digong sa nangyari na usapan nilang dalawa ni Marcos na parang gano'n eh. Kaya sabi nito sa Sara Duterte, kailangan pag-usapan namin to, we will sit, talk, marami raw, buhol-buhol na raw, kung ano-ano pinagsasabi niya, di ba? Maraming pinangako lahat siguro ng kondisyon. Parang nang ma-arrange ito si Gloria Macapagal-Arroyo eh, sa kanilang dalawa eh. Di ba? Mga friend. Yun yan eh, yung story niyan eh. Si Digong, di nga niya alam, wala naman, hilong-hilo si Digong at that moment in time. English yan Kakala mo, kimukay. Bato, file ka, presidente ka. Takbo si Bato, file. Nag-file si Bato ng presidente. Mamaya, Bato, atras. Bongo, file tayo. Ako, vice presidente mo, ikaw presidente. File na naman sila. Yun ang nangyari. Yun ang nangyari mismo. Kaya siya sabi ni Sara Duterte na may pinag-usapan sila bago siya pumayag na magtumakbong pangalawang pangulo. Hindi ko maintindihan yan. At itong mga pinagsasabi, kung totoo man itong 32 o saka 31 million pero hindi ako niwala. Sa totoo lang. Kasi, kung totoo man yan na ganun nga ang nangyari riyan na si Bongbong ay 31 million, si Sara ay mas mataas ka, pwedeng mga boss kung totoo pwedeng, alam niyo yung Marcos loyalist, talagang pag dinala ka niyan, idadaling ka niyan. Baka yung lahat ng Marcos loyalist talagang ibinoto siya. Isa lang naman ang presidente at vice presidente mo di ba? Loyal, sabihin natin, nagsama, sabi nila, unity, nagsama ang Davao, nagsama ang Norte at ang ito, whatever. Baka yung Davao, ibang mga bataan ni Digong, hindi binoto si Marcos. Si Sara lang ang binoto. Kaya malaki boto ni Sara. Pero yung mga tauhan ni Marcos, binoto lahat si Sara. Tama ba ako? Kaya mas malaki boto ni Sara dahil mas maraming mga maka-Duterte na hindi binoto si Marcos. Kung totoo nga nanalo sila ng ganyan Pero I doubt. Bakit? Asan yung 32 million na bumoto kay Duterte sa mga rally na ginagawa? Wala. Malaki na sana sa Liwa sa Bonifacio, 7 araw sila dun, nilangaw sila dun, di ba? Ewan ko yung bukas kung ano naman mangyayari dyan. Na rally na mausog na yan. Wala naman wala kang makita Yung rally rin itong mga loyalista ni Marcos kontra sa Duterte, wala ka rin makitang bilang na milyon wala diba? Tsaka nakikita mo naman talagang halos hakot yung mga tao na dumarating, hakot, naka-uniforme pa di kaya kay BP Leni, talagang organic. Sariling bulsa pa nila yung pagkain, walang diba? Totoo yan. Ako nga dito sabi ko nung kakamping, Rox, pwede ba kayo na coordinator dyan sa
sa Isabela, sa Tiagi. Sabi, okay lang ako. Magkano bang bibigay natin sa budget? Ay walang Xerox, voluntary dito. Naku, kako. Alam niyo ba 'yung sinasabi niyo? Ha? Ang daming barangay na itong Tiagi, kako. 60 barangay ito eh. 60, pati mga Forest Region, marami ito, kako. Hindi ganun kadali lang na maglakad na wala kang gasolina. Ganun mo talaga, voluntary. Hindi ko kaya yan. Matanda na ako. Umanap na kayo ng iba. Magbablog na lang ako para kay Lenny ako. Yun lang yun. Pero sabihin mo, mag-iikot ako sa kukuha ka ng mga, siyempre, kukuha ka ng mga dyan. Mga coordinator mo per barangay. Wala ka ibibigay? Sabi ko, mahirapan ako sa kanya. Yun. Kaya yun, siguro, napakalaki nitong ito. Maraming pera inubos eh. Duterte Marcos, di ba? Kaya bilangan ng Kita mo, napopokus naman kung paano yung vote buying, di ba? Wala naman nangyari. Sabi lang ni Garcia, lahat ng reklamo ninyo, aaralin namin yan. Ganun lang nangyari doon, mga friend. Tsaka yung paulit-ulit, no? Yun ang sinasabi ito, utang na loob, na parang nabudol siya, na ganito, whatsoever. Yung Duterte si Digong, kung hindi, para sa akin ewan ko kung mali ako. Pero si Duterte mismo nagsabi, na tinulungan siya ni Amy Marcos, nagbigay pa si Amy Marcos ng 31 million sa kanyang kandidatura. Marami yung napangiti pa nga si Haba, si Amy, no, di ba? Tinulungan ni ako niyan, Magkano lang, ilan lang naman ang boto ni 16 million lang yata si Duterte, hindi na masyado. Kasi si Duterte at that time hindi naman siya yung, kasi hindi ngayon wala noon survey, nasa baba pa nga siya biglang all of a sudden ngayon. Pero kung hindi sa Ilocano, baka hindi nanalo ito si Duterte. Kung hindi sinuportahan na Ilocano to, baka hindi nanalo to. Hindi masyadong malayo na overwhelming ang pagkapanalo na ito kay Rojas diba? Kita mo kasi nga sabi niya palilibing niya si Marcos pag siya naging presidente. Alam niya Ilocano, solido kasi kaya pero itong huli, nung kampanya na, wala solid north, mga ganun ganito. Pero yun, tignan mo, 31 million. Ang problema nga lang, within an hour, 20 million na nabibilang nitong Smart Magic. Yun. Kaya nga sabi ko, pagpalagay na natin, totoo, yung 31 at 32, kung totoo nga yan, maaring ang Marcos, ang Ilocano, ibinoto solid si Sara. Pero yung Davao, hindi binotong solid si Marcos. Kaya, lumamang si Sara. Ganun lang yun, hindi parang, sabi nga ni Glenn Chong, di ba? Nandaya raw. 24 million lang daw ang boto ni Marcos. Hindi kagaya ni Sara, talaga raw 32 million, di ba? Maski pa sabihin mo nandaya, panalo pa rin si Bongbong dahil nga hindi naman 15 million yata si BP Lenny. Di panalo pa rin. Ano ba nang pagsasabi mo si Glenn Chong na ito totoo? Nag-eksaya ka lang ng laway. Maski pa sabihin mo 24 million, panalo pa rin siya. Ang pagsasabi nyo. Hindi ako Marcos, Lenny ako. Pero kung sinasabi mo Glenn Chong na nandaya, 24 million, maski pa, sige na, nandaya, di panalo pa rin. Di ba? Kaya po. Ewan ko kung mali ako mga boss, yun ang basa ko. Para sinasabi ni Sara Duterte na nabudol siya ni Marcos. Kaya siya pumayag na marami silang pinag-usapan bago siya pumayag na tumakbo bilang pangalawang pangulo. Lang. Diba? Ito to, marami siyang gustong kunin Department of Defense. Yun ang gusto niya nung una. Problema nga, paano mo kukunin niya? Wala ka namang experience din dyan.
Kagaya ng gulo sa West Philippines Sea, wala ka naman sinasabi. Kung ni isang salita, wala kang binabanggit na against do sa ginagawa ng mga inchik. O, paano mo kukunin yung defense? Eh di binigay mo 2 kamay. O, di ba? Gaya ng tatay mo, gawin nyo lang kami probinsya ng China. O, di ba? Ganun yun eh. Malabo yan. Ngayon sabi niya, ayaw niya na raw, ayaw niya na raw bumalik sa kabinete ni Marcos. Kung bibigyan siya, parang ganun, kung bibigyan. Bakit? May ano ka ba? May bilang ka ba talaga? Well, sa Department of Education, nagkagulo-gulo lang. Di ba? Sabi mo kay Gara, welcome to the chaos. Oh, chaos. Ay, ba't di mo? Magulo, ibig sabihin, ano? Oh, ba't di mo inayos? 2 taon ka mahigit dyan, di mo inayos. Tapos para pinagmamalaki mo pa. Ano, biro? Welcome to the chaos. Nang pating, ewan ko sa'yo. Sa totoo lang mga boss yun, hindi, kung totoo nga yung bilang na 32 saka 31 million, ay nahanap ko nga, wala naman nakikita eh. Sa mga rally-rallying nangyayari, wala naman nakikita 31 saka 32 million eh. Oh, di pa nga kayo maka 5,000 eh. Oh, anong million? Oh, di ba? Kung talagang totoo yan. Pero anyway, kung totoo nga yan, sinasabi mo, yun lang yun. Hindi porke naka 32 ka eh. Kung nagkahiwalay kayo, parehas kayo tumakbong Pangulo, ewan ko lang kung ganyan nga magiging boto ninyo. Sabi nung ko pa sinasabi, tapos na kamada. Oo, nakakamada na, kasang-kasa na. Kaya hindi na mahirap nang guluhin yung kamada. Kasi guhol na yung oras para bulabugin mo yung kamada. Di ba? Kasi nga, kaya ako naman nasabi na yari na kamada, lumabas si Digong. Gusto ko bago ako bumaba, makakita ako ng malinis na eleksyon. Subukan ninyo mandaya. Papadala ko kayong polis. Patay ako, tapos na eleksyon. Tama ako, di ba? Sino mandadaya? Sila administrasyon. Di ba? Ulit-ulit. Kaya nga ako parang nahihinaan nung panahon ni Pinoy. Di ba? Sila ang administration candidate. Hindi nila nahawakan. Sobra-sobra nilang pinadisqualify si Digong. Substitute candidate si Digong. Late na siya Hindi na siya nakapag-file ng kandidacy niya bilang Pangulo, kaya substitute candidate si Digong. Kay Dino. Sino si Dino? Kandidato para mayor. Kung talagang malakas ang ang power ng hawak ng administration candidate ni Pinoy, disqualify ka. Substitute ka candidate sa mayor, di ka naman, tapos tatakbo ka presidente. Yun yan di ba? Pinabayaan nila, buong akala nila walang panalo. Yun ang totoo. At ang buong akala nila, the more the merrier. Na mas madaling manalo si Marojas. Hindi naman nangyari, di ba? Bakit? Sumuporta si Amy. Yun lang yun, mag-collab na tayo. Di ba? Alam mo naman ng mga Ilocano. Sabi na nga, solid. Yan na, solid. 31 million, solid. Kaya 32 million Pero yung Davao, yung sinasabi, kung totoo yun, solid sila doon sa Duterte. Pero hindi ako naniwala solid ang Davao Ang dami yung lumalabas na ngayon wala. Gulong magulo, mga boss. Maganda yung vlog ni Atty. Claire Castro kanina. Pinanood ko na naman. Maganda. Mag-collab na tayo mga friend, paulit-ulit, wala kung ano man yung pinangako nitong nag-usapan nila, kaya pumayag daw si Sara na magbisi. Hindi ko maintindihan gaya na sabi mo, Sara, there is no permanent friend in politics. At the same time, promises are made to be broken. Mag-collab na po tayo. Shout out, Jeff Ramos Nak. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Kalatni, shout out. Ano to? Basta Kabayo, diretso sa Senado, patay tayo dyan. Wala na si Kabayo. Shout out, Miss Akira Milus. May you have a blessed day. Ingat at magpakabait ka palagi.
Okay ka lang sana, Akira, ha? Tagal na wala si Akira. Al Olalia, shout out, sabi niya. Kung kaya ni Fiona na mag-umbag ng sheriff, mani o sisiw lang sa kanya ang manloko ng tao. Mana sa ama, mamiminsala lang ang mga yan sa Pilipinas. For your information, siya pala ang may idea sa tukhang. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al Olalia. Sumagot si 3J Siop. Shout out 3J Siop ka, ha? Sabi niya, siya kamo ang plague ng Pinas. Naku naman mga Pinoy, huwag niyong ipikit sa katotohanan ng inyong mga mata. Ang sarang yan ay walang kakayahang magsilbi sa bayan, kaya lang sila nandyan sa pwesto dahil sa pananakot sa tao, pera nila pinapaandar, mga fake news na pinalalaganap. Oh, totoo yan. Erlinda Aquino, shout out, ha. Kuya, pag sinabi ni Speaker Romualdez, yun din ang susundin ni PBBM tungkol sa Pogo. Malamang, Erlinda. Malamang sa alamang yan. Bukas, anuhin natin yung Pogo na yan. Parang Pogo na yan, parang ano lang yun. Parang droga rin. Pahintuin natin yan at para atin na lang, sa atin na lang pupunta lahat ng tao. Diba? Simple as that. Diba? Kalat ni Baya ulit to. Good evening, Kasani. Wala nang patumpik-tumpik, basukain mo na, Kasani. Hala, tira, patay tayo dyan. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at inyong may bahay. God bless you, Rome. God bless, Raul. Elizabeth Escare, shout out. Good evening, Sir Rox. Ayoko talaga dito sa Sara na yan. Iba ugali, butangera, walang kapino-pino, bastos, at manang-mana sa kanyang ama. Ikaw naman, mamumunga ba na santol yung durian? Ewan ko ba kung bakit ito ibinoto ng taong bayan. Parehas tayo ng tanong, ewan ko rin. Isang walang kwentang nilalang. Sana naman makapag-isip-isip ang taong bayan dito. Gamitin sana nila ang kanilang utak kung meron man. Problema nga, mas may utak yung 500. At saka yung nakaparka doon sa 1,000 ngayon, mukha ng agila. Raul Villanada ulit. Ang klase ng isang opisyal na halal ng bayan na ito na si Sara Duterte ay aksaya ng pera at panahon ng taong bayan. Incompetent. Raul Villanada ulit. That's why may posibilidad na hinihimas nila si Baste at yun ang ibibitiw nila sa mga darating na eleksyon. Nakita nyo naman, imbis na kumahig, nangingitlog. Mga nagsasabong ka, Raul, Elizabeth Iscari ulit. Naku, Sir Rox, yung survey na yan, sila lang ang may pakana niyan. Sila nagbayad, kaya pabor para sa kanila ang survey. Money. Pinapaikot lang nila ang isip ng masang Pilipino. Masang Pinoy na marami pa din sa kanila ang may gusto sa kanila. O di ba? Para nga naman kapag binayaran nila ang COMELEC na yan, yung Smartmatic na yan, totoo kuno ito. Totoo, yun nga ang ginagawa dyan Yung survey na yan, yun ang susundan ng gagawing magic, di ba? Noel Tenco, boba talaga, walang sense ang pinagsasabi. Ikaw naman, Noel. Oo nga, no. Binabasa pa. May sumulat pa nung sinasabi niya. Ano ka? Noel Tenco ulit. Puro itok-itok lang talaga laman ng utak. Dep Secretary. Wow. Raul Villanada ulit. Yan ang panoorin natin. Ang maganid at alam naman at obvious na may mga kaugnayan sa Pogo. Ang mga animal na ito. Ang pabor sa Pogo ay traidor sa bayan. Yun, hintayin natin yan. Ako, Raul, alam ko, hindi naman pinto yan. Iikot-ikutin lang niya, wala yan. David Allen Mendoza, shout out ka, Rox. May nagawa naman si Sara Jing noon sa DepEd Secretary siya. Yung mamigay ng lechon manok sa mga gumagraduate sa elementarya
baka nga may tongpats pa yun. At saka po yung mga survey na yan, kung gumagawa man ng survey nga ay malamang po na ang mga kamag-anak ni na Digong lang ang sunisurvey tapos times 100 bawat isa survey. Ang katok, ang maniwala po sa survey ay malamang may katok na kayo sa ulo nyo. Kaya wag pong maniwala sa survey na yan. Tanong ko lang po, may nakikilala po ba kayo sa mga nagsusurvey na? Yun nga eh. Ang mga tanga eh. Ewan ko ba? Pinapatulan naman ng mainstream media yung mga survey na yan. Ewan ko, no? Alejandro Vidal, shoutout. Karox, tama ka, puro Roque Duque, Duquianano, aminin, Mariosep. Federico Mandak, shoutout. Pag hindi napatigil yung pogo na yan, talagang magiging crime capital na ang Pilipinas. Nakakapangilabot ang magiging kalagayan ng mga Pilipino dahil lunod na at uhaw na uhaw ang mga politikong ito sa pera. Hayagan naman yung pagnanais nila na manatili ang mga pogo na yan dahil sa pera. Tataas uli ang trust rating ni BBM kung sasabihin niya sa SONA na ipatitigil niya ang pogo. Ipagtanggol niya ang West Philippine Sea. Ipaaresto lahat ang wanted sa batas gaya ni Kibuloy, Bantag at iba pang sapul uli sasapi uli sa ICC. May maipatupad lang siya kahit 2 o 3 sa sinabi kong yan ay isang milagro. God bless po. Totoo yan, Federico. Lahat yung sinabi mo ay kada isa niyan ay isang milagro. Ay nako, Federico. Johnny Bigot, shout out. Gandang gabi ka, Roque. Huwag tayong magpapaniwala sa survey na yan. Puro fake yan. Yan ang nagagawa ng perang ninakaw ng mga Duterte. Nabibili nila lahat ng gusto nilang nangyari. Namimiss ko ang comment sa topic mo kahapon tungkol kay Vic Soto. Malupit talaga itong si Vic sa babae. 70 years old na pero gusto pang tumikim ng iba't ibang putahe. Bawat generation ng mga babae ay natitikman niya. Dapat mag-ingat at huwag dumikit dito kay Vic yung mga babaeng nagdadalaga pa lang. Kumbaga sa manok magaling na barako tong si Vic Soto na ito eh. Rodelia Alpidor, shout out. Alam sir, salot din yung pinsan niya na yan si Specker sir eh. Dapat panindigan ni BBBM ang pagka-pinuno niya. Dapat ipagbawal ni BBBM yan lalo na ngayon ni isa wala pang nahuhuli sa mga pugante, sa mga kriminal lapit na zona niya, sir. Pag nahuli mga yan at naipasara ng tuluyan ang mga pogo na yan, grabe talaga. Ay, sir, kakapikon na talaga. Basta manalig po tayo sa Diyos. Ingat po lagi tayo, mga kabosing. And God bless po. God bless, Rodelia Alpilor. Shirley J. Sir, shout out. Sobra ng baboy ang Pilipinas sa mga nakaraang administrasyon, Karox. Kakalungkot talaga. Kinuha ba namang advisor ng dating Pangulo ay isang sindikatong Chino? Ayan ang nangyari. Daming problemang iniwan kay PBBM. Sana nga may managot. Ano po? Sana nga kung may mananagot. Wala. Hirap yan. Ay, Kat Gray, shout out. Parang elementary student lang mag-speech si Sara. Kakaumay, feeling niya may iniwan siyang project sa DepEd. Kaya pinapatake over niya kay Angara. Isang paligo lang naman ang lamang ni Angara kay Sara. Nga din yan. Kasi mismo ang presidente ang walang alam. Patay tayo dyan, Kat Gray. Alberto Olaer, shout out. Karoke, alam kong pangarap ni Itok-Itok Sara Duterte Carpio. Makabugbog uli siya na sheriff. Pulis na hindi duwag, Karoke. Tayo dyan. Eli, shout out. Boss Rox, nakikita kong dahilan kung bakit tahimik si BBM sa Pogo. Sino ba ang matandang advisor at kaibigan ng mga Marcos at pro-China na taga-Cagayan kung saan maraming mga Pogo hub at libu-libong mga Chinese national na natuklasan?
Alam ko yan. Ted, shout out, Ted. Kung ganun ka, Roque, ang mga proyekto ni Sara sa DepEd ay lahat lang panaginip o bungang isip. Ngunit wala siyang natupad kahit isa. At ipinasa pa kay Angara. May matupad naman kaya si Angara kahit isa man lang sa mga sa mga gising na panaginip ni Sara? Panaginip ng gising, ha? O, totoo, ha? Ito, 3J Shop na naman sumagot. Proyekto, meron ba? Ay, meron nga pala. Tanggalin ang mga visual aids sa mga schools. Yung toothbrush ek-ek. Yung tali sa buhok ng babae ng BB ba yun? Duck clip, duck hair clip, oo. Magbigay ng pulburon sa bata. Oo. Hindi basta binibigay yung pulburon, 3J Shop ka, kailangan magaling ka para bigyan kanya ng pulburon. Ha? Sumagot si Marilo Pabiano. Shout out Marilo Pabiano ka. Meron pa, nagbigay ng lechon manok sa graduation at naglitanya ng price sa mag-athlete 1,000, 50,000, 20,000, 10,000. Just imagine, binabasa niya pa walang buhay na tila hinahabol ng leon at mga kabayo. At yung napurnada na ROTC ko, no? Sabi ni Maril, tayo. Librado Ludovico, shout out, ha. Oops, off volume muna. Baka masira ang araw ko, Karox. Anyway, blessed morning po tayo, Karox. At sa mga lahat ng Warriors, God bless, stay safe and healthy. Stay safe and healthy ka rin, Librado, ha. Sumagot si Cassandra Daisy, Mr. Rox at Warriors, di ba Kristiyano at Islamic country tayo? Bakit maraming pasugalan, prostitusyon, scammer, kawatan sa bansa natin dahil sa pogo ni Duterte at sinalo naman ni Marcos Jr.? Change of the guards lang ang nangyari dahil pareho lang nakikinabang. Buti pa yung isang Muslim brother natin ayaw ng pogo. Sugalan at anak. Bakit tayo talamak ng pogo at iba pang pasugalan? Palitan lahat ng mga senador at Congress. Dapat lahat ay bago para tignan na natin kung sino ang effective. Toto Kausing for Senator, Bonyog sa Congress. Yan ang dapat. Ted ulit, oh. Kung totoo mang tao ang survey ng Pulse Asia at ang survey ni Sara ay medyo tumaas, yan po ay dahil lamang sa pagbibitiw ni Sara sa DepEd. Bilang pasasalamat ng iba kaya medyo tumaas ang survey ni Sara. Ganun ba yun? 3J Shop na nun. Pulse Asia o Pulse Asia, ha? Librado Ludovico ulit. Increase kay Sara Botangera, pwe. Leching Hinduropot. Sorry, magkano bayad sa survey at kay Blemblong? Bagsak, lukuhin yung lelang yung panot. SWS survey, firm. Hi, only in the Philippines. Tawa-tawa siya, oh. Jaime, shout out. Nagpaalam na si Sara sa DepEd. Kailangan kaya siya magpapaalam sa mundo? Wala ka namang apelyido, Jaime, ha? Welcome to the club anyway, ha? Arox, pag sinunog si Sara, ang usok at kulay ay kulay itim kasi plastic yan. Ang baho ng usok, patay na perwisyo pa rin sa polusyon. Basta welcome to the club, Jaime. Jaime ulit, oh. Karox, isa lang ang betlog ni Marcos Jr. kaya kulang ang tapang para ipasara ang pogo. Isa pa, may pera sa pogo kaya lumalabas ang tunay na pagmamahal ni Marcos Jr. sa pera. Yun. Ha? Ted ulit, oh, Karoke. Meron pa ba tayong floating casino? Matagal ko nang narinig yun, mga 1985, para nang nasa Manila Bay yun, eh. Oo, ewan ko lang kung meron pa yun, Ted. Oo, maraming aplikante nung doon. Oo. Pero mataas ang ano, Ted. Nagplano rin ako noon, nung binata ako nung doon. Nung ano, pero hindi lang 1985, matagal na yung floating casino na yan. Oo.
Kailangan talagang napagaling, parang calculator ang utak mo sa math, sabi. Dahil, yun nga, oo. Pero wala pa yata pogo ng araw. Oo. Floating casino, panahon ni Marcos, eh. Mga ganun. Oo. Oo. Pero malaki sweldo. Oo, malaki sweldo. Maganda nga daw, eh. Ted ulit, oh. Okay lang ka, Roque. Napaulit-ulit na yung pinanonood ng vlog mo. Hindi nakakasawa. Sa totoo lang. Halo-halo ang topic. Lahat masasaya. Lahat mo ring pinagbibigyan ang bawat isa. At nagkakatuwaan tayo sa mga pakwela. Yung ibang vlogger kasi dyan, paiba-iba ang pamagat ng vlog. Pero yun pa rin ang topic. Ganun pa man, palagi ko pa rin pinanonood. Paano? Sa katotohanan din siya tulad natin. Kaya lagi din natin siyang suportahan. Oo. Sami AJ, shout out. Karox, kagaguhan at halimaw yung survey, puro brainwashing, putang gala. Nagmura na naman sa amin, mait ulo. Shirley J. Zero, ano ba yan, Karox? Wala kang ganang mag-speech itong vice president natin, tapos gusto pang maging presidente? Ay, nako. Baka lalo magkalintik-lintik ang Pilipinas pag nagkataon. Totoo yan. Friend Shermin Sapeda, shout out Christian Sen, my friend, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out mga dyan sa Italy ha. Ay nako. Eman Escalona, shout out Sabi ni Tia Delio, may ngiting pagbati sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic mo po today, Sir Rox, isang malupit na waka nga para kay Madam Fiona. Tama ka na naman po, Sir Rox. Ito ba ang pinangangarap mong papalit sa upuan ng ating hari ngayon? Sus mio, patawarin ng mahabaging langit. Kung siya din lang, wag na toy, oy, sarap chinilasin ng uso. Walang kalatoy-latoy na speech, pwe. You can't even feel the sincerity of her message. Meron ba yun? Mukhang galing lang sa pinagbalutan ng tinapa sa palengke. Hay nako, madam. Kung ako sa'yo, mag-caregiver ka na lang sa tatay mo. Mas kailangan ka ni Ingkong ngayon. Huwag mo nang hangarin taas mong ambisyon. Di dapat sa'yo ang iyong posisyon. Anong naiambag sa inyong panahon? Puro lang walay, puro konsumisyon. Estudyante at guro sa'yo ay nakatuon. Bulok na pag-asa ang inani ngayon. Totoo yan, ha? Sa iyong pag-exit ay dumadagundong, matunog na palakpak. Sa iyo'y pabaon, lahat ay masaya. No more Fiona ngayon. Tia Delia. Chupisto Bunaaw, shout out Good evening po, Karox. At sa mga kawados, Kuya, sobra po akong natawa, lalo na po nung kausap mo po si Ted. Napapahampas ka pa sa tuwa, inaantok nga po ako, ay sobra po akong nagising, lalo na ang tinapik mo po si Mami D at ang BF niya, patay tayo dyan. Chupista Bunao. Kuya, kaya ba ni Digong ang Pogo ay wala na raw pera ang Pinas? Ay di naman gobyerno ang kumita. Ang kumita lang naman ay ang mga dudes at iba pang mga kawali ni Digong nyo. Kuya, showbiz na lang po tayo para mas makakabata pa ang pakiramdam kaysa sa politika na nakaka-stress lang. Sila opo naman naging masaya, ako lalo na po sa showbiz na pinag-uusapan. Ganun ba yun, showbizta? Sige. Tayin muna natin, malapit na yung ICC, ha. 3J Shop ulit, Ay, salamat naman at nawala na sa landas ng DepEd ang babaeng yan. Pasakit ang dinulot niyan sa mga guro at estudyante. Totoo yan. Sabi nga nung pinsang kong principal sa elementary, ha.
DJ Shop ulit to. Alam mo, Sir Rox, talagang intellectually speaking, hindi talaga siya matalino o wala talagang sign man lang na siya ay may talino at skills para maging VP. Siguro kung i-compare natin siya sa mga regular student ngayon, pasang-awa lang talaga siya sa lahat ng subject. Hindi marunong mag-speech, walang skill sa education department. Pag ini-interview ng media, parang lutang lagi. Parang yan, lutang. Cassandra Daisy, shout out. Gusto namin yung comment mo, Mr. Rox, na alaga sa survey ang mga kawatan na ito. Totoo naman ay pogong Pilipinas, hindi bagong Pilipinas. Malayo pa rin ang agwat ng mayaman sa mahirap. Talagang sobrang layo. Yung mga kawatan kumakain ng steak, pero ang mga katutubo natin at mahirap na Pinoy ay noodles at chichirya ang ulam. Mismo. Pag nakita niyo yung survey ng, ewan ko na naman, anak ng putik yan, makatayong balahibo. Survey ng mga magiging senador, sus Mariosep. Kaya ayaw ni BP Lenin na tumakbo sa national position. Oo. Although baka manalo siya, pero malamang pero kung matatalo, napakalaki na namang insulto. Di ba? Ang ganda-ganda ng track record mo, tatalunin ka ni Kimo. Sige nga. Tatalunin ka ni si Leon Guerrero. Utik yan. Tatalunin ka ng mga panggap na matulungin daw sa mahihirap. Ano ba yan? Kailan kaya ma-invento yung gamot sa tanga? Rinaldo Gonzales ulit to. Kauman ang nag-iisang George Clooney ng Pilipinas ay parang hindi tumatanda. Saan ka pa laglag pandi talaga ang mga babae at samahan pa ng joke-joke. Saan ka pa? Kaya ayan, nauwi sa joke ang kasalan. Ramon Valencia, shout out. Bossing, abogado pa talaga yan? Baka isa din yan dati sa security guard ng PRC ang nagbigay ng lisensya. Nauso dati yan, mga security guard ang nag-aayos. Oh, balitado rin yan. Ramon Valencia ulit to. Bossing, yung mga survey, lukuhan lang yan. Dapat ilagay nila yung mga pangalan na na-interview nila. Inagago lang nila ang mga Pilipino. Mismo. Marilo Pabian ulit to. Christian Cheng, shout out ha. Brother Eli Asisio. Shout out sa inyo mga friend ha. Marilo Pabian ulit. Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Alam niyo po tayo, kahit anong convince ko sa sarili ko na okay si BP, siya okay BP, siya pero the way na mag-deliver siya ng speech at the way na sumagot sa interview, hindi siya ganun kagaling, pero dahil sa powerful sila ang andyan no matter what. Walang puwang ang mga deserve na maluklok para sa bayan. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. Totoo yan na. Marilo Pabian ulit to. Ha? Sa usaping pogo po tayo, dalawang magkaibang reason. Pakinabang na nakukuha or security ng bayan. Ngayon, kung ang mga nasa gobyerno ay pusong makabayan para sa bayan at pusong makabansa, pipiliin nila ang bansa no matter how billions and ang involved. Pero alam nating lahat saan sila nakapokus. Totoo. Lord, huwag niyo pong ipahintulot na patuloy mga ibabaw ang ganitong kaisipan. Amen. Ay, Diyos ko. Sana nga. Ramon Valencia ulit to. Ayaw nilang tanggalin kasi namamantikaan ng labi nila. Bakit kay Vico Soto tinanggal niya yan? Ibig lang sabihin, mga buhayang lutang talaga ang mga politikong umaayaw na tanggalin ang pogo. Totoo yan, Ramon. Ramon Valencia ulit to. Bossing, yung mga lalaking pumapatol sa matanda,
Mga tamad yun, ayaw magtrabaho, pero makapal ang mukha at sikmura, hindi takot sa mikrobyo. Lahat. Ramon Valencia ulit. Oh. Bossing, yung mga lalaki, nabasa ko na ito. Ramon Valencia ulit. Oh. Bossing, ang laki ng sahod ni Jason sa milyon. Pero bakit hindi makapagpagawa ng pustiso? Nahipnotismo na rin siguro ni Kibulog at Gong Di ang gago. Di ako niniwala doon sa iksasabi niyan, si Jason sa. Kalat ni Baya ulit. Oh. Sarap. Ang sarap. Ang lamig ng boses ni Maring Sara. Ang sarap pakinggan. Yung ganun. Parang si Alice Goo lang din, di ba? Kalat ni ka. Ha? Dised, shout out. Sana si Rox nag-no comment na lang siya para di na siya nahirapan. Totoo yan, Dised. Don D. Welcome to the club. Pang mayor lang si Inday. Kaya lang, sumama sa BBM party. At kung manalo, baka pwede niyang gawa ng paraan para sa China. Yun lang. Totoo yan. 3JC up ulit to. Si Rox, tawa-tawa. Naputol yung pagko-comment ko kasi dami kong ginawa sa bahay. Naglaba, namalansya, naggarden, hay. Napagod ang beauty ko. Ganun. Di ako niwala. Pero nakikita ko nag-aani ka pang pakbet. Habang gumagawa naman ako sa gawaing bahay, nakikinig ako kay Atty. Enzo. Ang dahilan naman pala ng pag-quit ni Aling Sara sa DepEd because of her partner in crime na si BBM. Hindi ata naghatag kay Aling Sara ang promise ni BBM sa kanya. Madami daw promise ito si BBM kaya pumayag si Aling Sara na mag-vice presidente siya. At sa 2028 siya na ang magiging presidente. Kaso, nag-iba ang ihip ng hangin at ayaw na ata ni BBM sundin ang kasunduan nila ni Sara. Kaya itong si Sara nagtampong pururot. Magpapa-press con daw si Aling Sara para ibulatlat ang kanyang tampo kay BBM. Abangan natin yan. Bukas may rally raw sila ha. Mautog rally. 3JC ulit si Rox. Sabi naman ni Bad, sa survey daw ligwak ang 3 Duterte sa pagkasenador. Wala pa ang official entry for senator ligwak na ang mga hunghang. At eto pa, Sir Rox. Di ko alam kung mabubuwisit ako o matatawa. Itong si Kimo, your favorite, Sir Rox. Gagawa daw siya ng batas na anti-dynasty. Muntik akong mahulog sa Osilia. Pares tayo. Yun nga rin tatalakayin ko Ano kaya tinira nito? O nakainom na naman? Baka dalawa lang yun. Ikaw naman, unawain mo si Kimo Pag yan o baka napagalitan na naman ng asawa yan. Nung isang araw lang, nasabihin ni Aling Sarang walang comment, itatakbo daw ang 3 Duterte sa Senado. At tuwang-tuwa si Kimo. Diba? Ano ba talaga, Kimo? Natuwa ka sa 3 Duterte sa Senado pero magpapail ka ng anti-dynasty law. Ang hirap talaga, Sir Rox. Kung ang nasa Senado 74 ang grade sa school, lagpak, repeater. Huwag mo na pinagpapatulan yan si Kimo. Arbor ko na yan 3JC Op, si Kimo saka si Leon Guerrero. Huwag nyo na pinapatulan yan. Sayang lang isip yan. Sampalin nyo man yan, di atablan yan sa kapal. 3JC Op ulit sige, Sir Rox. Mag-showbiz muna tayo. Tawa-tawa. Patulan ko yung vlog mo about showbiz. Hindi naman ata si Vic Soto ang nasa news kundi si Rigor. Akalain mong tututuhanin ni Rigor Arias Jan Estrada yung role niya sa Batang Quiapo. Naku po. His wife is not taking this sitting down. Mukhang may malaking skandal si Rigor na harapin. Nagbabanta si Miss Brazil, Priscilla Meirelles. Naku, nanonood ka talaga kay kay Atty. Claire Yan ang topic na Atty. Claire Yan ang i-vlog mo, Sir Rox. Tignan ko lang kung di siya bugbugin ni Tanggol.
Sa bagay, tinolerate din kasi ni Mireles eh. Totoo. Pwede din eh. Pero maganda yung vlog niya, Tony Claire. Nicolas Hilario, shout out. Dapat yung survey na yan, ang unang tinatanggal. Pinagluloko lang yan ang butante kahit Manny Villar at Di Venecia, naloko ng survey na yan. Totoo yan, Nicolas. Ay, mission accomplished mga boss. Gayon, tama ako, di ba? Parang sinasabi ni Sara na binudol siya ni Bongbong, no? Kaya siya pumayag na maging vice-presidente na lang. Pero, ako, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Antayin natin kung anong mangyayari. Ganun talaga, politiko, budulan lang yan, di ba? God bless, mga boss. Good night. Hanggang bukas po muli. Mga friend, ha? May naregalado. Adorasyon ni Maranan, shout out sa inyo, mga boss. Aya Suleman, nak, shout out. Boyong Kong Balong, ha?